Alam mo, Pads, salamat talaga. Sa wakas, naimbitahan na kita dito sa tindahan. Salamat, Father Kebs. Oo. Welcome din sa tindahan ni Chubby. Ito pala ang tindahan ni Chubby. Oo, lumalabas dito sa Damanila Cathedral tuwing Biyernes, no? Salamat, Father Bill. Father. Salamat sa pag, ano. Papakilala ko pala sa iyo ang aming tindera, si Chubby. Hello, Father. Ay, paano naman kikita yung tindahang yan kung ganyan yung nagtitinda? Walang katinda-tindahan. Father, ano ba yan? Ano ba nangyari sa'yo? Ba't ganyan? Mukha ka na kaagad na Biyernes Santo. Eh, yun na nga, Father, kasi Friday ngayon. Eh, di ba sabi bawal daw? Kaya inalis kong... Anong bawal? Bawal kumain. Eh, sakit na nga ng tiyan ko eh. Bawal lang kumain, wala ka pang paninda. Bawal kumain. Dalawa na yun, masyado na yun. Ha? Wala ka ng pagkain, wala ka pa rin paninda. Kawawa. Pwede magsara ka na. Ayun, na-real. Sige na, sasara ko na. Hindi, wag. Chubby, bakit ba kasi? Ano bang meron? Eh, di ba Friday, Father? Di ba sabi pag Friday bawal kumain? Bawal mo kumain talaga, Pads? Di naman. Di naman. Eh, di pwede ako mag-chicken and samji? Teka. Magkalinawan muna tayo. Kasi panahon na ngayon ng Kwaresma, Pads. At maganda maintindihan natin, ano ba yung Lenten season? Lalo na itong panahon ng Jubileo, Father. Yun, tama. Para tayo magre-Lenten recollection dito sa Yes, tindahan. Walang iba, kasama natin ngayon si Father Viel Bautista ng The Manila Cathedral dito sa Kape at Kampay! Ano yan? Ba't ka ganyan? Pwede na daw kumain! Diyos po, kaya ka pala ganadong-ganado. Yes! Eh, teka lang. Ibang-iba yung itsura kanina sa ngayon. Siyempre, Father, kasi food is life. Pero wait lang, meron ako yung ninanda para sa inyo. Ano yan? Eh di, siyempre, yung kape nyo. Yun. Teka, sige. Ito sa akin. Salamat naman. Ito kay Father Viel. Sige. No? Ayan. Thank you po. Kakabit ko lang. Father, baka may gusto ka. Magkabit ka muna habang pinapakilala ko siyempre Kape po mga tayo, kape-mates, no? Father. Very happy kami na makasama natin sa ating Lenten Special. At recollection na rin. Walang iba kundi si Father. Anong buong pangalan? Vicente Gabriel Bautista. Kilala bilang Father Viel. Kape at Kampay. Kampay, Father. Kampay. Mabuhay. Grabe. Ito si Father Viel, alam naman natin mga kape-mates, nakikita natin tuwing Sunday dito sa TV Maria kapag meron tayong Sunday Mass sa The Manila Cathedral. Yes, Father. Kada alas 10 ng umaga. Ayun, oo. Tapos kita mo naman mga homily niya. Talagang patok na patok, sikat na sikat at pinag-uusapan, di ba bro? Di naman, ganun. Father. Ganun lang, sige. Medyo lang. Medyo Simplihan lang. Oo. Ayan, nagkabit ka na ng Father, paninda. baka may gusto ka. Pwede ilista. Sisingilin na lang natin Biyernes kay nga, ate. di ba? Ay, Biyernes. Oh, mangilin. Magtika. Magtika. ano hindi mantika ako? Magtika, hindi mantika. Ayusin nyo kasi, Magkalinawan Father. lang tayo, Chad. Oo, malinaw lang. Ay, no? marami nga akong itatanong sa inyo. Kaya maganda yung topic Oh, na. Of tama. course. Sige. Sige. Pero magandang kilalanin muna natin si Father Viel, no? Sige, Father Viel, pakwento muna. Name, taga saan, ilang taon na, tapos ilang years sa priesthood at nasaan ka ngayon? Ano assignments ngayon, Pads? Hello po, mga kape-mates. Yun, kape-mates. Tama. No? Ako po si Father Viel Bautista at ngayon po ako ay naka-assign sa The Manila Cathedral. Ngayon po ay 2 taon na akong pari, Father. 2 years Awa na ng Diyos. pare? Yes, Akala ko matagal Last na. December free. Feeling ko rin, no? Feeling ko mo lang, matagal feeling na mo akong lang, pari. At na-assign ako sa Guadalupe Minor Seminary last 2021, 2022 at sa San Felipe Neri Parish. Kasama ko si Father Hans doon. Ah, si Father Hans, bilang syempre. batang seminarista at bilang bagong diakono. Nakasama din namin yan si Father sa Tarlac. Tarlac ba yun? Porac. Ay, Porac. Porac! Oo. Magkatunog naman. Porac. Tarlac. Sige, pasado na yun. Father, di pa uso to sa Samji nun. Ay, uso na Uso pala, na. no? Oo. Kasi hindi pa siya nasa parish. Hindi pa nasa Di ba, parish. Ayun. Tapos ngayon, Father, bukod sa iyong
assignments sa Manila Cathedral? Meron ka pa bang iba pa mga ministries na inahawakan? Ngayon po, parte po ako nung Archdiocesan Liturgical Commission. Ngayon tawag ay Commission on Divine Worship, Father. Yun na. So, Right. kasama ako doon at particularly ako po ay naglilingkod bilang minister ng mga altar servers, yung mga tropa talaga. nating altar servers. Oo Kaya nga. shout out sa mga altar servers ng Archdiocese of Manila. Ikaw ba, Pat, nagsimula yung bukasyon mo sa pagiging altar Ay, server? opo naman. Yun. Diyan, batang-bata, sinama na ako sa altar servers, Father. 5 years old. 5 years old! Grabe pa. Binigyan ako ng special permission. Wow! Doon napunla Doon na yung bukasyon. nagpunla. Tapos, syempre, yung parents ko po ay church-goers din, church leaders din, kaya napasama. Ayun. Doon Tapos, nagsimula na. balita ko pa, nag-aaral ka rin, ano? Opo, ngayon, nagtatapos na lang ng aking master's degree sa liturgy sa San Beda. Oo. Speaking of San Beda, shoutout kay Father Oman. Yes. Oo. Si Father Oman po yan. Father Oman Classmate yan. ko po yan. Classmate mo si Father Oman. Yes. Yan. Sige. Magaling maglaro yan. Oo, syempre, champion kayo. Third place lang kami. Yes. Mabuhay ang Manila. Oo. Mabuhay ang Manila! Anyway, sige. Pats, dahil po, by this time, Lenten season na. Oo nga Nag-Ash po. Wednesday na tayo, no? Yes. At talaga namang nagsimula na yung spirito ng Kwaresma, no? Magandang alamin natin, Chabi. Tanong natin Oo kay nga. Father. Si Sagara siya ng liturgy. Tanong natin. O nga, ano ba yung Lenten? Season! Ano ba? Lenten. Season! O yun. Pwedeng Lent. Lent Lent. pala. Ang haba kasi Lenten. O Lent. Okay, Father. Ito pong panahong ito ay isang magandang pagkakataon para una, pagtibayin yung ating panalangin para lalong magnilay sa salita ng Diyos, para bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng kumpisal at syempre, ang mga bagay na ito ay magiging mas makulay din kapag ang isang tao ay naging mapagbigay. At yung lahat ng mga pagtitika, lahat ng sakripisyo, lahat ng mga bibitawan natin ay hindi lang naman para masabi na naging disiplinado ako, kaya nabawas yung timbang ko, di ba, Chabi? Ay. Hoy! Father. Behave. Behave. Bawal yan. Mabait tayo ngayon kasi Lenten season. Di, palagi dapat tayo mabait. Yes. Sige, Father, continue po. Para kung ano man yung ibawas natin sa ating sarili, isang magandang biyaya din para sa mga tao. Ayun. Ito, Father, no, siguro iniisip ng mga kapimate sa atin, bakit pa kailangan mag-Lenten season? Ba't di na mag-Easter na lang tayo palagi? Bakit may Lenten season pa? Ito yung panahon ng paghahanda, no? Panahon ng paghahanda para Father, paghanda pala. Akala ko yung ano yung nagpapahiram, yung gano'n. Akala ko yung maghahanda sa pag... Hindi, yung pagsidante ng utang saan. Lent yun eh. Lent, hiram yun. Hiram yun. Pero actually, pas konektado din, di ba? Oo, Kasi kasi yung Lent. Magkasunog din. Lent. Pareho lang, actually, Lent, hiram sa Hiram Diyos. sa Diyos. Ang buhay, ang mga biyaya natin. Hiram sa Diyos. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Yun, tama yung kinakanta mo. Hindi lang yung pang patay. Actually, pang Lenten season nga Lenten yun. season yun. Oo. Yun nga, Father, bakit pa kailangan preparation? Para saan, Father? Para sa ating pinakahinihintay at pinaghahandaan na pagdiriwang, which is the Easter season, no? Na ipagdiriwang 4 na araw na paghahanda para sa pagpasok sa panahon ng pagkabuhay ay talaga may pagdiwang natin ito ng buong puso at buong kaligayahan din. Naalala ko, Pats, Kwaresma, may katunog. Kwaresma, 40. 40. Oo, 40 araw, 40 days. At yung 40 days na yun, yung tama yung sabi ni Father, no? Preparation para sa ano. Ano ba, Father, yung mga gagawin kapag Lenten Oo nga. season? Ano ba mga dapat abangan ng ating mga kapimates? Kadalasan, di ba, Father, bawal pumalakpak, bawal magsaya, gano'n. Hindi naman ibig sabihin na sa loob ng 40 araw bawal magsaya, bawal pumalakpak. Parang mukha mo kanina, ganon. hindi naman pwede palaging Hindi naman pwedeng gano'n. No? Sa 4 na pong araw na ito, mga kapimates, maganda na ibigay natin yung lahat, no? Lahat ng oras sa pagdadasal, no? Mamaya, marahil baka pag-usapan yung mga pagdadasal natin, yung pag-aayuno natin, yung pagbabalik loob natin sa Diyos. Sa 4 na araw, sulitin natin yung mga oras na ito sa paghahanda sa pamamagitan ng 3 bagay na iyon. At syempre,
sa buong puso nating pagbibigayan at sa buong pusong pakikinig sa Diyos sa mga oras na ito. Siyempre, nag-Ash Wednesday na, no? Marala sa atin narinig yung salitang fasting, abstinence, at almsgiving. Do, pagandang isa-isahin natin yun. Naku, yan yung mga... O sige, may mga katanungan ka ba? Yan yung Magtanong mga ka na. kinakatautan ko pag Bakit natatakot? dadating. Kasi nga, hindi ko bawal nga kumain ng mga favorite ko. Ah, ganun. O baka may gusto kang Bawa ka tanongin. naman. Oo. Ano nga yun, Father? Ano ba yung pinagkaiba-iba nun? Aside sa spelling. Oh, di ba totoo? Tama naman. Give credit to where it's due. Sige. Para alam din ng mga tao. O, mga kapimate sa atin. Sige, Father, fasting muna tayo. What is fasting? Fasting, ito po ay yung pagkain ng isang one full meal, meal. in one day. No? At yun na lamang, isang buong pagkain sa isang buong araw. O kaya, sabi nga two smaller meals. That equivalent to one meal. Equivalent to one meal. Ayun po yung madalas ginagawa kapag Ash Wednesday at kapag Good Friday. Yun yung, di ba, Pats, kung di nagkakamali, yun yung required na araw na dapat tayo Lalo na po fasting. para sa mga may edad 18 years old until 59. 59. So, ibig sabihin, kung minor de edad ka at meron ka ng ID ng OSCA, alam mo yung OSCA? Office of Civil Senior. Ibig sabihin, exempted ka, no? Pero, Pats, kaya ba tayo papasting kasi pasintabi sa halimbawa Hindi, kasi kailangan nating magpapayat. Ay, hindi Bakit naman, ba sir. tayo nagpapasting? Para saan yung Pats? Ito ay uri ng sakripisyo para kung ano man nga yung binawas natin sa ating sarili, para makabuhay tayo ng iba. Meron, di ba? Meron nga yung may programa nga, di ba? Fast to feed. To feed. Yun. Akala ko, Father, shortcut yun ng fast eating. Kaya fasting. Ang galing mo talaga, bright ka. Hindi. Dadami ka Iba kakain. yung iba. Hindi. Oh. Maganda yung sabi ni Father, no? Kasi yung mga maiipon mo, may tatabi mo mula sa iyong mga sacrifices, ibibigay mo Ibibigay para mo. sa iba. Kaya may fast to feed program at May Alay Alay Kapwa. Kapwa. Yun. Yan. Pataas sa aming parish, Father, meron kami Lenten canister. Doon namin nilalagay yung mga Pang social. savings. Actually, lalagyan sila ng peanut butter Tapos minsan di na binabalik. lang naman to. Oh, tapos minsan di na binabalik, lalagyan nila ng asukal, ng toyo. Father, sabi mo, di ba isang kakain lang, isang beses? Paano pa nagutom ka na, bawal ka na kumain? Kunyari, na-take mo na lahat ng lunch, bawal ka na mag-merienda. Dahil nga, sabi nga natin, one full meal a day or two smaller meals equivalent to one day. Tiis-tiis na lang muna, tubig-tubig na lang Tubig-tubig na muna. lang. Itataas mo kay Lord yun. Feeling ko, gagaan yung timbang ko nun. Oo, subukan mo. Simulan ko na nga Subukan mo. ngayon. Sunod tayo. Wala Dahil pa si ngayon- Dante magtatang Mamaya. timbangan. Sunod yan. Dagdag natin, no? Abstinence. Araw ng Ayan. Biyernes. Araw ng Munggo. Pero araw din ng hindi pagkain ng karne tuwing Kwaresma. Ano ba meron Yes. dito, Father? Yun nga po, natama yung sinabi mo, Father, na ito yung kada Biyernes na ginagawa ng mga Katoliko na hindi muna kumakain ng laman ng karne. No? At palagi ko- Chicken. Ay, yun, chicken, oh. Yan. Ay, chicken, bawal. Oh. Eh, di bawal din yung Father, monggo na may chicharon. Oh, Lalo na. ano naman. Lalo na. Sarap pa naman yun. Ano yun monggo na may ay, di, chicharon Lalo na yung may chicharon na konting galing dugo. Bulacan. Ayun, ako. Sarap pa naman nun, no? Maalala ko dyan pa, so i-clarify na sa mga kapimil sa atin para hindi nyo makalimutan, lahat na nagsisimula sa letter M. Yes. Bawal ang manok, mamoy, maka. No? Ano ba? Oo. Pero pwede kang kumain Mama na, yun? ano ba siya pwede kainin? Sa, ano? Gulay, Isda, seafood. seafood. Kung gusto nyo, nabalita ko yung mga cold-blooded Cold, animals. yeah, Reptiles and amphibians. So, pwede ka kumain ng butike, pwede ka kumain ng bayawak, pwede ka kumain Kung gusto ng... nila. Kung Father. gusto mo. Kung gusto nila. Eh, wait lang. Eh, paano yung itlog? Ayun, Father, sige, clarify. Dahil hindi naman yon red meat, no? Pwede naman. Eh, dito sino bawal din, Father? No? Siyempre, red Kasi meat. red. Oh, yun, red meat. Oh, hotdog. Red meat. Sige. Oh, bago tayo, dahil tumatakbo yung oras. Last, Pads, ano yung almsgiving? Yun, almsgiving. Dahil nga, no, kanina lagi tayo nagsasabi na ito yung panahon na nagbabawas tayo, may gini-give up tayo. Ito yung panahon naman na
inuunat naman yung kamay natin para magbigay sa mga taong mga nangangailangan. Alam naman natin, no, madaming nagugutom, madaming nangangailangan. Kaya ano man yung binabawas natin, ito naman yung nagpapabuhay sa kanila. Ayun, naiintindihan mo na. Kunyari, Right. Oh. Ano, Father? nagbawas ako ng, sana magja-Jollibee ako ngayon. Opo, Yung bibigay mo. pinang-Jollibee ko, pangkakain ko na lang sa... Bibigay mo sa akin. Ay, hindi. Hindi! Ikaw talaga. Eh kasi nakatingin si Father sa akin, tinuturo niya ako. Kala ko, orderan niya ako 2 pieces Mukha burger ka pa steak. nagugutom. Oo nga. Oh, sige na, Biyernes kasi ngayon, no? Ay, oo nga pala. Oo, sige. Anyway, sige. Alam niyo mga kapimates, maganda itong kwentuhan natin kasi naiintindihan natin ang diwa ng Kwaresma at the same time, mas magandang mapapasok pa natin. Ano ba yung mensahe ng Kwaresma ngayong taong ito? Sapagkat ito hindi namang Lenten special, meron din tayong recollection na magaganap. Yes. Dito lang, Pads at Chabi, sa Kape at Kampay! Ayun. Kampay. So, Pads, Kwaresma na naman, edi busy ka na naman sa The Manila Cathedral. Yes, busy naman ang ZA Manila Cathedral. Ano ba ang mga ginagawa ninyong preparation ni Pads? Yes, Ikaw, chef. lalo ka, ikaw bilang pare, no? Nag-gym. Ay. Mag-gym! Kasi kailangan yun, mag-gym talaga tayo. Ano pa? Hindi, pero syempre, dahil madaming mga taong bibisita, syempre, magninilay din naman si Father sa salita ng Diyos. Ako din, syempre, tatanggap ng sakramento ng kumpisal dahil kailangan ko din ng awa ng Diyos, Father. Amen, kailangan natin lahat. At syempre, mas malalim din na pagbibigayan din ang binibigay ko at inilalaan din sa panahong ito, Father. Ako, mag-practice na naman tayo ng mga Yes, serve, serve. Kanta, Mag-aayos vocalization. ng mga tao, sino ba yung in charge dyan, ano ba yung mga dapat bilhin, ano yung dapat linisin, ano yung mga dapat gawin. Pati vocalization. Yes, Father. Vocalization. Kakanta tayo ng mga kantahin mo sa... Exultet! Siyempre, exultet. Rejoice, you heavenly power. Wow, Tagalog kami. Yung magalakan, lubos ang buong sambayanan. May naririnig ako, may Makanta. ano ba? Ang unang letra'y Asunsyon. Diba? May Teka, gusto rin. teka. May nakikihanda, Father. May nakikihanda. May nakikihanda. Ano ginakanta mo? Vocalization. Ano vocalization? Nagpa-practice ako kasi nagbabasa ako tuwing pabasa. Parang ganito, ang unang letra'y Asunsyon. Bakit bago yan? Bakit ganyan yung tono? Dapat yung ano? R&B! Ba't R&B? Ba't ba yung Pauso. ginagawa niya? Ba yan? Meron na po mga naging tradisyon ng simbahan dyan. Yun. Sige nga, bigyan mo, i-orient mo ako, Father. Isang magandang paghahanda din po yan sa panahon ng Kwaresma na binabalikan din natin yung mga magagandang tradisyon ng simbahan, lalo na dito sa Pilipinas, yung mga pabasa, Basa, Opo. bisita iglesia. bisita iglesia, at yun nga, yung mga pagkukumpisal sa mga madami nating pamamaraan, paano tayo naghahanda, at paano kami nagiging busy din ni Father Kebs sa panahong ito. Speaking of panahong ito, pagiging busy, si Pope Francis, sa ating minamahal na Santo Papa, naglabas siya ng Lenten message for the year 2025. Ang title is, Let Us Journey Together in Love. In Hope. In Hope hope, pala ako. Father. Sorry, nabubulag na ako. Let's journey together in hope. Tama-tama kasi, Pads, ngayong taong ito, 2025, ay Jubilee Year Pilgrims of Hope. Sige, may kwento tungkol sa Jubilee Year, Pads. Ano ba meron dito? Lala, Jubilee Church! Yes. Kayo sa The Manila Cathedral. Ito, kaya nga sa Jubilee, ito yung panahon ng saya. No? Ang mga, nung unang panahon, pagka Jubilee, yung mga utang, nawawala. Pinapatawa. Kaya, Oo, tama. Chabi, si Dante ba may utang sa'yo? So, Patawarin dapat mo na po- si... Tawarin mo Kaso na. ang laki na ng utang niya eh. Gano'ng kalaki? Mga nasa 5 digits. Grabe naman yung Grabe 5 naman digits. yun. Nakita nyo na may laki niya. Di ang lakas niya Hoy! kumain. Magtika ka na! Mantika! Magtika! Kaya magbagong buhay ka na. Dami palang dapat baguhin, no? Kaya yan, isa po Sige. yan, na sa panahon ng Jubileo, pinapatawad yung mga pagkukulang. Kaya ito rin yung panahon na
pinapaigting yung tawag na magkumpisal din, na bumisita sa mga simbahan, na magdasal, at bumalik sa Diyos. Opo. Para maranasan natin ano ba yung tunay na saya, ano ba yung pagkakalaya na tinatawag nga natin, Father. Oo. At ngayon, lalo na, Jubilee year as Pilgrims of Hope. Opo. Oh. Actually, lately, pag nababasa natin yung mga writings, si Pope Francis, mga apostolic letters, he always talks about hope, pati journey. Journey Yes. in hope, no? At meron dong 3 points, no? 3 bagay na sinasabi si Pope Francis sa kanyang Lenten message. At ito yung maganda pagninilayan nating 3. Father Viel, ako, at syempre si Chubby. 3 bagay. Number 1, sabi ni Pope Francis, to journey. Tayo ay mga pilgrims sa mundo. Speaking of pilgrims, no? Ano ba yung sabihin ng pilgrim? Ayan po yung sama-sama nating paglalakbay. No? Sama-samang paglalakbay na kung sino-sino man. Bata, pari, kasama ang mga laiko. Tayo pong lahat na naririto sa mundong ibabaw na ito ay patuloy na naglalakbay sa atin. Parang sama-sama together. Yes. Kakain. Sabi nga nung we're all in this together. We're all in this This together. together. Oh. Tapos sinasabi din ni Pope Francis na habang tayo nagjo-journey, merong movements eh. Yes. Una, kailangan umaabante ka. You Umaabante. keep moving forward. Oo. May direksyon ang paglalakbay. Oo. Di ba Google Map ka? Pwedeng ways, pwede din. Pwedeng no? ways. Ay, hindi pahirap pag nililigaw. Grabe naman siya. Niligaw ka na ba ng ways dati? Saan ka Hindi dinala? nga ako maliligaw, magaling ako sa daan. Pagkakadaan. Pero nga, Pans, no, napaganda na sa buhay ng tao, dapat abante tayo palagi. Abante ang Move. daan. Moving forward. Tapos, hindi lang moving forward, meron ka rin dapat iwan. Yes. Anong dapat mong iwan, Father? Ang mga, kunyari, dahil pasulong tayong aabante, no? Aabante tayo, kailangan nating iwan yung mga karumal-dumal nating nagawa. Yung Karumal-dumal. pagkakasala natin, kapag ka hindi pinatawad ni Chabby si Dante sa utang, no? Kapag ka may mga galit po kayo, kapag ka may mga bigat po kayo sa inyong puso, ayan yung mga hindi nagpapahintulot sa ating sumulong. Pabigat siya, Father, Pabigat. sa daan. Pabigat, tapos minsan roadblock pa nga, di ba? Yes. Nagiging hadlang pa. Pero totoo naman yun, Father. Alin? Yun nga yung, pag hindi mo iniiwan. Siyempre mabigat, kasi dala-dala mo siya eh. Tama, totoo naman talaga. Kaya mo talagang Di ba, iwanan. totoo nga yun, Lalo Father? na yung, hindi naman talaga lahat kailangang iwan. Meron ka rin kailangang bitbitin. Bitin. Pero iiwan mo yung mga mabigat na hindi mo dapat dinadala. Tayo pa naman, lakbay tayo ng lakbay, gala tayo ng gala. Yes. Ang dami nating dinadala na hindi dapat nating dalhin, di ba, Pans? Hindi tayo lagi natin nakakalimutan na dalin lang yung mga essentials. Essential. Eh, ano ba yun? Magbigay ka ng sample, Father. Alcohol, wipes. Pwede. Kasi maglalakbay. Oh, tama. Sige, sige. Payo, mainit payo. yun, Oh, di ba? tubig. Hindi, ano nga plus. po yung mga essential na kailangan dalhin? Yan, kunyari kung gusto nating sumulong sa ating buhay, magpatawad, no? Maging mabuti sa ibang tao, maging pasensyoso. Yun, pasensyoso. Maging mapagbigay Dante, sa mga pasensyoso tao. daw. Yan. Yun, okay, Maging tama. masiyahing tao. Oo, maging masayahin. Anumang mga bagay na maluwag-luwag at maliwanag sa atin. So, kahit puno ka na ng problema, alam mo pa rin saya. I mean, maging happy. May dahilan palagi para Yes. maging masaya. Oh, At sige. mag-move forward. At mag-move forward. Pati syempre, maganda din dito, sinasabi din ni Pope Francis, hindi ka nag-iisa sa journey. Yes. Meron kang kasama. Ito yung pangalawa, to journey, together. Ayan. At maganda kasi, muli, alam mo bang kwento nitong Kape at Kampay? Actually, ang inspirasyon daw nito, synodality. Oo. Sinodal, no? At yun nga yung hamon maging synodal church, no? At syempre, sa Daman nila Cathedral, lagi natin narinig to, synodal church. Review natin para sa minsan. Ano ba ang synodal church, Father? Ang synodal church po, no, pagka sinabi natin kanina, pilgrims, no, lalakbay tayo at sinabi natin pa naglakbay, mahirap maglakbay na nag-iisa, no. Ang synodality ay yung paglalakbay na may kasama kang naglalakbay dito, kasama mong sumulong, kasabay mong harapin yung mga pag-asa mo sa buhay. Ang importante, alam mong may kasama ka.
Ayun, na may maglalak. kasama ka. He walks with you together. Kaya nga synodal. Oo. Sinhodos. Synodos. Diba? Walking together. Walking. Walking side by side. Yan. Oo, magkakasama. So, walang naiiwan. Walang iwanan. Walang iwanan. Eh, okay lang yung paano, Father, pag mabagal maglakad kasi nahihingal. Wala importante. Okay Kahit lang. ba mabagal maglakad, basta sinamahan. Sinamahan mo. Share ko, no? Tama-tama, no? Dahil recollection to. Naalala ko si the late, great Father Jeff, no? Yan, Nung Father nandun Jeff. kami sa France, kasi alam niyo naman ako, kahit malaki ako, mabilis ako maglakad. Napansin ko, na nagbablog ako, wala na akong kasama. Sabi ko, ba't wala na akong kasama? Sabi ko, naiiwan nata si Father Jeff. Dumaan na lahat ng pare, nandun pala siya sa dulo. Kasi yun yung panahon na medyo hinihingal na siya. So sabi ko, sige, pabayaan mo na yung pagbablog. Samahan ko na lang siya. Kaya kahit na bagal na talaga ako maglakad kay Father Jeff noon, no? Peace tayo, umukikidlatan. Kaya kang bagal na ako, tagasan ko, hindi, sasamahan ko siya. Kasi hindi pwedeng maglakad mag-isa. Dapat merong kasama. May kasama. Lalo na kung nais nga nating sumulong, nais natin magkaroon ng magandang pag-asa. Maganda yung merong kang kasama. Yung hindi ka iiwan. Hindi kayo iwan. Ikaw. Yan, hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen. May mga nang iwan na po ba sa inyo? Ayun, ako. Yun, ay, maraming magko-comment dyan, Father. May nang-iwan na ba sa inyo? Pwede nyo itag. Nabubuhay ang Huwag mga namang tao. itag, Father. Baka magparamdam eh. Pwede nyo itag. Pero ito yung pangatlo at panghuling message si Pope Francis ngayong Lenten season, to journey in hope. Paano rin ba ibig sabihin ng hope? Kasi may naririnig ako nung nandun kayo sa launching, no? Hope does not disappoint. Ano ba ibig sabihin ng Mga wika po ito ni San Pablo. No? At kapag sinabing hope does not disappoint, ito yung paghawak natin at pagtitiwala natin na ano man ang meron tayo ngayon, may maganda pang mangyayari sa mga susunod. No? Ano man yung mga pagkukulang natin, kaya pa nating itama. No? Ano pa yung mga bagay na mahina tayo, kaya nating palakasin. At yung pag-asa, hindi tayo, yun nga, hindi binibigo, mas pinapalakas yung kalooban ng isang tao. No? Kunyari, siguro yung mga copymates natin na no, mag-e-exam ako, no? Bagsak na lang ako ng bagsak. Pero yung bawat pagkakataon na ibinibigay, pag-asa yan. No? pag-asa? Kapag kunyari, si Dante dumalaw dito at sinabing, magbabayad na ako sa iyo, Try mo Chabi. kayo text mamaya para pumunta, Sige, no? pupunta yun. Magbabayad na siya, di ba may pag-asa Magbabayad pa? na siya, may pag-asa, nagbabago. No? Pwede magbago ang Pwede. tao. Tandaan niyo yan, pwedeng magbago ang tao. May pag-asa. Maganda yung sabi ni Cardinal, di ba nung Nazareno 2025? Yes. Hindi, ito yung pananaw natin, habang may buhay, may pag-asa. Kaya sabi Habang niya, may pag-asa, may buhay. Oo. Kaya may pag-asa pa tayo magbago, di nangangulugan, nagkamali noon. Eh palagi na lang siya sablay at mali. Pwede ba magbago yung tao? Pwede mag-improve? Kayang-kaya, Father. Kayang-kaya. Yun. Ano sasabi mo doon? Tama. Approve. Hindi, totoo nga. Totoo yun, Father. Tama na, nasabi nyo na lahat, wala na akong sasabihin pang iba. Ayun. Dahil recollection segment to, Yes, Pads, Father. meron tayong ngayong mga guide questions. Pwede naman natin itong isa-isahin. Para mapagnilayan ng mga kapimates natin. No? Sige, isa-isahin natin. Ako si A, ikaw si B, tapos dalawa tayo sa C. Letter A, una natin pagnilayan. Kamusta na ang journey mo sa buhay? Umuusod ka pa ba? Malayo na ba ang iyong narating? O malayo pa ang iyong lalakbayin? Susunod po, marahil matanong natin, sino ang mga mahalagang kasama mo sa buhay mo sa journey na ito? Paano sila nakakatulong sa iyo? O paano mo naman sila natutulungan? Yan. Ayun. At syempre, pangatlong bagay at pangatlong magandang tanong, no? Paano ako magiging pag-asa sa mundo na kailangan ng pag-asa? Pag-asa. How can I be hope, in a world that needs hope? Yan. Diba? Napaganda at Hope, maganda. hope. Hope, diba? Hope. Hope, yeah. Hope. Sige, pang magutom na naman. Sige. Kaya sa pagpapatuloy ng ating Kape at Kampay Lenten Recollection Special, tignan naman natin, paano ba natin ma-experience yung hope ngayong Lenten season? Dito lang, Pads, sa Kape at Kampay! Kape tayo dito. Oh, yun. Magandang araw po mga father. Magandang Oy, araw. Dante! Hello, hello, Dante, hello. long time no see, ha? Chabi, speaking of Ayan na. Dante.
narito si Dante. Hello, Chabi. Ayun, Dante! Chinat ko siya, Father. Merong Sabi, pag-asa, pag-asa. sabi ko sa'yo eh. pag-asa na magbayad ka na ng makapamili na ako ng mga paninda ko. Kamagalala, Chabi. Babayaran ko din yan sa tamang panahon. Pero pautang muna ako ulit. Akala ko pa naman, Wala Jubilee. magbabayad ng Jubilee. Wala pa, check pa yung pambayad ko pa. Ang iha. Pero di ba, Biga. kapag Jubilee, dapat may babayad ka, Oo gano'n? nga! Jubilee kasi hindi ako bibili. Hindi Mali, yun. mali. Ay, Hindi hindi ba yun ganun? ang Anong Sabi ni gagawin mo? Father Viel. Anong gagawin mo ngayon kay Chubby? Mangungutang po ulit ako, Chabi. Anong utangin mo sa kanya? Dami niyang paninda ngayon, Chabi. Sige, pitasin mo. Pitas. Pitas. Ilan ba Bibilangin pwede natin, bibilang? bilangin mo. Pipitasin mo. Sige po, sige po. Ay, Ay, wow! Bilangin mo. 1, 2, 3, 4. Kulang pa. Pumitas ka rin isa pa. Nova. Grabe ka naman na sa Sabi, ano. Yun, Pasensya ka na. 5. Ayan. Kailan mo na Jubilee naman, kasi ngayon kaya bibili ako. kailan mo na Pero naman niya utang ko na. papayaran? Alam mo naman. Pwede Lagi sa naman tayo susunod na nagsasama Jubilee. Oo nga. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 life hacks tayo ngayon sa ating Lenten Recollection Yes. Special. How to experience hope in this Lenten season. season. May pag-asa pa ba siya? Last mo na yan. Salamat, Sabi ni Chabi. Father, wag mong gawin na bayad next Jubilee, edi 25 years na naman yun. 2050 na siya magbabayad. Maawa ka naman. Baka ano na pala nun. Sige, pagbibigyan ko. Kasi sabi ni Father, di ba? Jubilee ngayon. Magbigay. O, baka mamaya department, ay, ano na, grocery na to. Sige. Shoutout nga pala sa Ayun na yan. Caritas. Ano gusto mo sabihin? Sige, Sabi sa inyo. Ba't na siya shoutout ka sa Kaya siya akin? shoutout sa Caritas. Hindi, wala po yun. Bye-bye! Sige na, tigilan natin to. Sige, Father Biel. 5 life hacks. 5 life hacks. How to experience the Lenten season. Hope in this Lenten season. Sige, Father. Number 1. Receive the sacraments. Ano? Madaming mga simbahan magiging available para magpakumpisal, magdiwang ng misa, at magdasal. No? Kaya sana ibigay natin yung pagkakataong ito na mag-recourse o tanggapin yung mga bagay na ito para ma-nourish yung ating kaluluwa. Father, wait, may question. Anong? Kasi di ba, receive the sacrament. Oh. Eh di, may pag Holy Week, ay pag Lenten season po ba, may mga nagpapakasal pa ba? Meron pa rin Madami. naman. Meron pa rin. Meron pa, pwede pa. Mangilan-ngilan. No? Pero hanggat maaari, ayaw ko sa inyo, In Father. moderation. Sa amin, well, konti lang kasi, hindi ka makapag-design ng bulaklak. Bulaklak. Oo, Naka-violet yung pare. Naka-violet pagkalinggo. yung... Oo. Tapos noon, kapag ganito, usually, hindi namin pinapayagan yung Holy Week, pati yung before Holy Week. Yes po. Kasi ito na yung mga panahon na nakataklob na yung mga santo. Tapos noon, syempre, pag Holy Week, Naghahanda na, Oo. busy na yung mga parokya. kung gusto mo magpakasal, Good Friday, walang kasal ng Good Friday sa liturgy kasi yes. isa lang ang liturgy noon. Yung Holy Thursday, yung ating Mass of the Easter Lord, Triduum. Easter Triduum. Di ba? Oo. Pero ang Father, binyag din wala. Kasi di ba yun yung madadalas? Na kapag gantong panahon ng Kwaresma, pwede pa naman. Pwede Pero pa, Father. yun nga, pagkapasok na ng Holy Week, mas sana nakafocus na tayo dun Sa sa pagpasok events of ng the ano. Holy Week. Wala naman sinasabi, pero kami sa parish, pastoral reason, o minsan reason of the pastor, no? Sabi nga ni Bishop Elias Ayuban, Yes. di ba? Kapag Palm Sunday, wala na. Para makapag-focus ka na talaga sa celebration. Pero ang binaabangan namin dito, Chabi, yung adult baptism na magaganap Ng Easter sa Vigil. Easter Vigil. Mahaba. Oo, ganun talaga. Pero yun nga yung sasabi, Easter Vigil. the mother of all All vigils. vigils. The vigil of all vigils. Oh, the night of all nights, di ba? Kaya yun yung ano. Pero maganda yung pansin, sa pamaganda pala sa mga kapimites natin. Ang kumpisal ay paalala na ang puso natin ay lagayan ng kayamanan at hindi basurahan. Yes. Kasi minsan basura ng kasalanan na nilalagay. Yung yabang natin, yung sama ng loob nandyan. Kaya yung panahon ng pagkukumpisal ay para mawala yung mga basurang to at maging fresh yung ating puso. At ang may lagay natin kayamanan ng kabutihan, Yes. kayamanan ng kalooban. Kaya, Kapemates, kung hindi pa kayo nagkukumpisal, sana itong Lenten season, gamitin nyo ng pagkakataon para magkumpisal. Yes, grab the opportunity. Oh, Wait saan- lang, teka, may ayan, tumatawag sa akin. Sige. Hello? Oh. Papakantayin kong sample. O sige. O sige, wait lang. Father, kumanta ka nga ano, exultet? Ano exulte? Exulte?
Buffet tawag doon, hindi buffet. Pag ang tawag mo sa wallet, walay. Anong tawag? Exulte. Kasi, Balay. Walay. Ikaw yung kumakanta nun, Father. Ayan, Father Ano Double. ba tawag? Anong tamang pronunciation? Sorry Exultet. na. Exultet. Yun po yung Exultet. Easter Proclamation. Easter Proclamation. Dali ka tayo mo sample, dali. Example daw. Ano ba yan? Wala bang orchestra? Dali. Rejoice, you heavenly powers, sing choirs of angels, heaven exalt. Jesus Christ, our King, is risen, trumpets resound, salvation is won. Palakpakan! Palakpakan! Thank you po. Palakpakan! Father, sumama ka pa, mag-video tayo. Sa Ano? Easter. Sa Easter. Galing-galing din po. Siyempre, Laking Guadalupe, Carlista, ano pa? Iba talaga ang Father Viel. Siyempre, kaya tayo kinukuha to eh. Rejoice in Magaling, Ano diba? daw? Ano daw? Di namin maintindihan. Sige na, punta na tayo sa number 2. Number 2, participate in popular piety and devotions. Maraming popular piety and devotions, sabi natin kanina, konektado sa panahon ng Kwaresma katulad ng prosesyon, Pabasa, ano pa? Pabasa. mga bisita Pakain. iglesia. Uy, Sa pabasa. Yun, pakaridad ang Masarap tawag yun. doon. Karidad. Ay, pag-Easter vigil, di ba, Father? Ha? Yung nagpapakain ng lugaw. Ayun, tama. karidad. Karidad. Oo. Love. Oh, maraming mga devotions. Ito, syempre, sa mga kapwa deboto ng Poong Jesus Nazareno, Nazareno. lumalabas sa Nazareno tuwing, kung hindi nagkakamali, Hating gabi po. hating gabi ng Good Friday. Hating gabi ng Good Friday. Napakaraming mga debosyon na magandang ma-rediscover natin. Kasi para sa panahon natin ngayon, nakalimutan na ng mga younger generation yung mga debosyon. Debosyon. Ano? Ayan. Na parang ang debosyon para sa mga matatanda na lamang. Oo. At maganda sana na yung mga bata mapagpatuloy ito at saka matuto din sila sa mga debosyon na ito. Di lang sa buhay ni Jesus, kundi sa pagpapabuti po ng kanilang buhay. Ayun. Yan. May tanong ka? Wala. Wala. Punta tayo, Father, sa number 3. Ikatlo po, join a recollection or retreat. No? Madaming mga parokya po, Father, yung mga kapimates na magkakaroon na, ito, recollection to. Recollection to, in Born Way San Juan, di ba? Na nagninilay tayo sa salita ng Diyos, sa pag-asa, sa Jubilee, sa mga mangyayari sa Holy Week, no? Para ito ay matulungan tayo hindi lang sa mga anik-anik ng panlabas, Father, no? Tsaka mga kapimates, kundi maging focus tayo, no? Ihanda natin yung ating puso sa mga maririnig nating salita at mabababaon natin sa buong taong ito. Siyempre, pag itong Lenten season, i-invite tayo sa mga Lenten recollection. Yes, Ikaw, Father. may mga invitation ka na ba? No, madami-dami na po. Meron po dyan sa Taft, sa mga parokya dito sa Manila. No? Dyan lang pa. Ganyan talaga pag big time. Bago po, actually nga rin, maski rin ako, ang dami ko rin recollection, no? Lalo na sa mga parokya, Communities. sa mga communities. Students. Kahit nga sa ating alma mater, Our Lady of Guadalupe Yes. Minor Seminary. Shout out out. sa inyo. Diba? Laking Guadalupe. Laking Guadalupe. Malalaki. Malalaki. Hindi, Hindi, actually ngayon, bago na. Noong dati kasi, Laking Guadalupe may pagmamalaki. Yes. Ngayon daw, sabi ni Father Jimmy Marquez, Laking Guadalupe for the Lord. Yun. For the Lord. Amen. Sige, pamitan na. Hindi. Kasi nagbibilang ako ng araw. Baka next Friday, baka dumaan ka dito. Baka wala ako. Oh. Pero tingnan natin kasi, alam mo na, sa TV Maria, puro kami recollection. Di a-attend ako ng recollection doon. Oh. Ayun lang, baka nang mapadaan ka. Ah. Tapos yun nga, Father, kasi di ba pag recollection, madalas umiiyak. Required ba yun? Ayun. Kapag di ka umiyak. Ikaw sumagot. Required ba umiyak kapag may Yung parang, di recollection? ba yung papapikitin, tas ayan na, Feel may the presence of shadow the na. Lord. Oh. Yung pagbukas ng pinto, Huwag kayo iiyak. makikita mong magulang mo. Tapos may dalang sulat, di ba? Oo, May sulat. ganun. Father, required ba magpaiyak sa recollection? O syempre, yung pag-iyak, biyaya yan. No? Biyaya ang pag-iyak na naramdaman talaga natin o kaya talaga meron tayong dinadala na nailabas na natin ngayon o kaya pagpapatawad na nakuha na natin. No? At walang problemang maiyak. No? Ito ay tanda ng pagiging tao natin at biyaya ng Diyos ang luha natin. Gift Baka yun. sabihin weak.
Hindi. Hindi naman. Hindi. Sabi nga di ba ni Baymax, crying is a natural response to pain. Yes. Pag masaktan ka. Pero crying could also be a response to joy. Kasi may biyaya na tanggap. Kaya may tears of joy. Tears of joy, yun. Okay, punta tayo sa number 4. Invite someone to a Lenten activity. Mga Yes. kape-mates, wag lang tayong umattend sa mga Lenten activities. Magsama ka rin, magyaya ka rin ng iba. Sige, Father. Lalo na, pinag-usapan natin, Father, na Lent, sabi nga ni Pope Francis, let us journey together in hope. Na maganda, may kasama tayong maglakbay, magnilay, magdasal, gumawa ng mabuti sa panahong ito. Oh, usually ito maganda, Pats, no? Kapag mayroong mga Lenten pilgrimage ang parokya, Yes. natutuwa ako kasi palaging may mga +1. Yes. Hindi lang ikaw nag-iisa, meron kang isasamang iba, no? Kaya napaganda, no? Meron kang kasama sa iyong mga Lenten pilgrimages, journey. Pag magre-recollection, huwag ka na pumunta mag-isa. Mag-invite ka. Mag-invite ka. Sama Diba? ko nga mga kaibigan ko dito sa tindahan. Ayun, Pwedeng, tama. pwede. Pwede. Si Dante, Imbis na- isama mo. Si Dante, baka mamaya Naku! Baka hindi matulog lang yun doon. Hindi. Kasi Hindi. aircon. Oh, akala ko walang ginawa kundi kumain habang nagre-reco. Hindi, mahilig siya matulog. Eh. Matulog. Sige. Yan. Okay, lasa tayo kasi ilang seconds lang. Number 5, share the fruits of your sacrifice to charity. Sabi nga natin, no, madami tayong tatalikuran, madami tayong ibabawas sa ating sarili. Kaya magandang pagkakataon ito para ipakita yung pagmamahal natin sa madaming tao. No? Sa mga nagugutom, sa mga nangangailangan, ano man yung sobra natin, ibahagi natin. Kung 4 ang sapatos mo, no? Aray ko! Ay, Parinig ka ng parinig eh. Pamigay mo, Aray ko! pamigay ibenta sa mo mga ng Aray ko! kalahati. bigay. Aray ko! Bigay. Aray ko! Aray ko! O kaya hindi ang charity hindi lang naman no, mga bagay kundi meron ka ng matagal nang hindi pa napatawad. Yun. Baka magandang first step ito para makapagpatawad ka na sa iba. Pagdasal mo yung mga taong hindi mo kasundo. Yes, okay. Yung mga taong nang away sa'yo at inaway mo. Yeah. Diba yung magandang work of charity? Yung sabi Pray. ni Jesus noong nakaraan, to love your enemies. Love your To enemies. pray and for those who hate you. Diba? To bless those who curse persecute. you. O, diba? Yan yun, diba? Yung mga magandang gawin. Kaya mo yan, sige, dahil time sa punta, Father. Mga kapimates, 5 life hacks, magandang isa puso, subukan at gawin ngayong panahon ng Kwaresma, how to experience hope. Sige, Father, number 1. Receive the sacraments. Number 2, participate in popular piety and devotions. Join a recollection or retreat. Invite someone to a Lenten activity and And then share the fruits of your sacrifice to charity. 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 Yeah. Charity. Yeah. Hey. Amen. Yan, sige. Ito magandang tanong sa mga kapimis natin. Pwede i-comment sa ating comment section. May panatabo ba kayong ginagawa tuwing panahon ng Kwaresma? Meron ba kayong, ano ba to? Ano man tag-English yung panata? Ano ba to? Teka, Parang ano way natin? of, parang Devotion. Devotion. May devotion ba kayong ginagawa? Na special na tuwing Kwaresma yung ginagawa. Comment below at pag-uusapan natin sa pagpapatuloy ng ating Lenten Recollection Special dito sa Kape at Kampay. Kala ko ginagawa mo. Ay, naubos na naman ang aking... Hello po mga Father. Oh! Hello, Dante. Nagbalik! Nagbabalik ang Babalik Dante. po ako. Anong yung pakay sa'yo pagbabalik? May panata po kasi ako. Uy, ano Uy, yan? anong panata mo? Sosoli ko na po yung utang ko kay Chubby. Bakit mo naman susuli? Biyernes kasi ngayon, Father. Ay, Mali. Tapos dahil dyan, Mali. di ka kumakain ng chichirya pag Biyernes? Hindi po, kasi Ganun. sumusunod po ako sa batas. Ano batas? Bawal ang karne pag Friday at Wednesday. so Wow. panata mo rin ang hindi kumain ng chichirya. Opo. Sige, balik. Pero, binibilang ko, 4 lang yan. Nasa yung isa. Yun na nga, Chubby. O, kala ko ba hindi ka kumain? Kaso, nung kinain ko, di pa Friday, kaya okay pa. What? Very good, very good, very good. Pasok, pasok, Sige, pasok. dali ka rito! Magaling, magaling. Total naman, dali ka. Kulang na isa pa siya, saka na. Wait lang, nagbabalik loob ka na ba? Oo naman. Halika na, sumama ka, mag-confess tayo. Pero, huwag dito sa 2 pare kasi Hoy! bubukay nila yung mga secret natin.
Walang ganon, di pwede. Di pwede yun. May seal of secret confession, oo. Kasi nakakaya eh siya. What you say is safe to Yun. us. Promise? Kung ano sabihin ninyo, hindi namin pwede pag-usapan. No judgment? No judgment, higit sa lahat. Seal of confession. Seal of confession yun. O schedule tayo mamaya. Sige, Father. Schedule. Basta mauna na po ako, marami pa po akong lakad eh. Sige na. Sige na, kumayo ka. Kukuha pa ako pambayad ng utang kay Chabi. Kumayo ka. May shoutout ka? Shoutout. Wala po. Anyway, maganda yung tanong, no? May panata po ba kayo, mga kapemates, kayong panahon ng Kwaresma? Panata. Ginagawa ninyo every year, no? Yes. Tanong natin muna si Chabi. Chabi, Ano ano yun? ang mga panata mo ngayong panahon ng Kwaresma? Hindi, Father, sa totoo lang wala. Kasi hindi naman ako sa mga panata na yan. Dahil di ko naman talaga, Father, na-try gawin. Pero yun naiisip ko ngayong taon, why not i-try? Diba? Ano So, try mo? iisip pa muna ako kung ano yung kaya kong, yung kaya kong i-give up, gano'n. Kaya, may example. Kapag Holy Week ba, gumagala ka ba, nagbi-beach ka ba, may pinupuntahan ka Naku, ba? Father, yung gala kasi talaga hindi ko na yun mabitawan. Pero, pwede bang Di ba may ginagawa ka kapag Lenten? Nasaan ka pagka? Good Friday, Good Friday. Ay! Meron palang panata, Father, sa Holy Thursday tsaka sa Good Friday. Ano yan? Sa Manila Cathedral. Ay, Magsisimba ganun ka? Hindi! Ano? Magtitinda kami. Father, paalam na kami. Ayan na rin. Yung Talagang, sinasabi po. Monsiroli, alam mo na, no? Monsiroli. Madami bumibili, madami. Oo. Pero yun nga, Father, siguro mag-iisip muna ako ng yung pwede kong gawin ngayong taon. Yes. Ayun. Yan naman nagsisimula yan. Oh, Father, kasi yun din yung homily ni Father Ray nung Sunday. Padre Rian? Oo. May former parish priest and now your parish priest. Kung ano yung Padre Rian, kaya shoutout sa'yo. mong i-give Shout up. out. Total 40 days lang naman daw. So, yun. Try mo daw na tiisin muna yung mga madalas mong ginagawa. So, try ko. Ayun, sige. Diyan naman nagsisimula. Pero teka lang, may tanong ako, Father. Oh. Paano ko sa kalagitnaan, hindi ko kinaya? Paano yun? Wala namang problema, di ba? It's, kaya nga trying, no, na magsak. Pwedeng ituloy. Try again. Meron pang next year. Pag-asa. Pag-asa! Di ba? Sabi nga, di ba, if you never try, you never know. Yes. Kung di mo subukan, di mo malalaman. Ay, sakto. Yun, nahulog tuloy. May i-give up na ako! Ano, i-give up mo? Hindi muna ako iinom ng kape sa Teams. Sa? Tim Hortons. Ayun. Uy. May branding ka pa, ha? Sige. Ikaw, Pats, may panata ba kapag Lenten season? Eto po, no, kita naman siguro sa pangangatawan ko. No? Oh. Sarap po kumain lalo na ng kanin kapag masarap ang ulam. Ano? So pagka Lent po, nasimulan ko to dati na hindi ako kumakain ng kanin. Tapos, I couple it with exercise. Ayun. Not to make me fit. Lalo na ngayon pari ako, but so that I can serve. No? Mabigay ko yung oras ko, yung lakas ko sa simbahan. Hindi lang ngayong panahon ng Kwaresma, pero sa mga susunod na panahon. Tapos mahilig din akong, kunyari, isang kalabit lang ng gutom. Sige, online food tayo. Yun. Yan. Titingin-tingin ka na lang, Father. Titingin-tingin. Tapos mamaya, naka-add to cart na. Ayun. Parating na sa'yo, kakain na. So, isa yun po sa mga bagay na I-uninstall mo muna yung mga app. para wala temptation, i-uninstall mo muna yung app. Yes. No? Oo. Yan, yung mga bagay, simpleng bagay na ganun. Ay, ikaw, Father. Sa akin yun, actually pareho kami ni Father. Talaga, since seminarista ako, hindi ako nagkakanin tuwing Lenten season. Kaya kapag Easter, ang payat ko talaga. Talaga? Oo, ang payat ko talaga. Kasi hindi talaga ako nagkakanin. Tapos, noong mga medyo tumatanda-tanda na tayo at marami tayong nararamdaman, hindi na ako nagre-red meat kapag Lenten season. So, hindi ako nagpo-pork at nagbi-beef. Fish at chicken lang. Tapos yung chicken, kapag Saturday, Sunday lang. Saturday, Sunday lang yung chicken. Tapos doon, kasama yun nga, yung exercise. Pero ang isa sa mga talagang panata ko, pati kasama na si Father Jeff noong unang panahon na kahit wala na siya, tinutuloy ko, Lenten pilgrimage. Na kahit mag-isa o may kasama, basta magpipilgrimage kami at Pupunta sa magdadasal. Pupunta sa yes. iba't ibang simbahan. This year, ang plano namin, ang tawag namin, Deep Laguna, yung mga Mahayhay, Liliw. Ida-drive ko lang yun, Opads. Ida-drive ko lang yun. Kasama kami dalawa ni Father Jeff. Pinuntahan ng TV Maria. Oo, pinuntahan ng TV Maria ng Via Lucis. Oo. Kasi ngayon yung Mahayhay, magiging
Minor Basilica, kaya pupuntahan, no? So, ito yung mga panahon na kami daw ni Father Jeff, kahit na, alam mo naman, ginagawa lang namin, no? Kumain lang kami ng kumain, no? Pero yung mga panahon na pagdasal kami, nakagawa kami ng homily at reflection for the Holy Week, pati sa Easter tree. Napag-uusapan na habang Napapag-usapan na habang biyahe. pagdadasal. Wala muna kaming panlalait at pamimintas sa ginagawa, no? Puro kabanalan muna. Kaya yun po, at ngayon, may grupo ko ngayon nakasama. So, kita-kita tayo sa ating Deep Laguna Lenten Pilgrimage. Madagdag ko lang din, Father, Yes, yung yes. mga ibang nagpapanata, yung mga nag-aayos ng altar, Ayun. ng mga santo, ng mga spaces of prayer. No? Oo. Talagang nagbibigay yan ng mga savings nila para maging maganda yung pagdadasalan o yung pupuntahan ng mga tao. Yan. Madami pang mga panata. Panata din yun kasi gagastos ka. Oras, Magsasakripisyo ka. sakripisyo, ang mahal ng bulaklak Yes. tuwing Holy Week, di ba? Tapos nun, may pagguluhan ka pa sa dangwa. Yes, Father. No? Diba? Pero may ito, to end, no, may nabasa akong article sa internet, ang title nito, yung mga things to give up or things to do during the Lenten Lenten. Parang season. alam ko yan. Oh. Dito, ito ba yung nagtitinda ng masarap na toasted siopaw? Kasi meron ako nabasa kahapon sa Oh. Facebook. Oh. Yun nga, yung give up something. Ayun, tama yun. Ay, dun sa siopaw. Sa siopaw, talagang pagkain Talaga yun talaga. ang naisip mo. Eksperto ka talaga, no? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Sige, 5 ito. 5 panata na pwede nating gawin. Number 1 is give up something. Pero hindi naman kailangan ng bonggang-bonggang give up, di ba? Even the simple ones, Father. Kunyari, give up ng mga panahon sa masyadong pag-i-internet. Yun! Yung kaka-cellphone mo yan, di ba? Kaka-cellphone mo yan. Oo, di ba? Maraming pwedeng i-give up. Minsan aminado ko, no, yung Netflix pa rin nakakaubos ng oras. Yes. Ngayon lang ako nagkaroon ng Netflix. Tuwang-tuwa ako manood ng Netflix. Pagka nasimula ng naman ang oras. episode 1, lalagay mo ng 2, lalagay Oo, mo ng ng 3, 3, oo. 4, 5, 6. Hanggang maubos mo na yung buong season. Yes. Pagdating mo sa oras, alas 3 na ng madaling araw. No? Give Wala up ka pa some- homily. Wala pa ako homily kinabukasan. No? Tama yon. Give up something. Yes. Sige, Father, ikaw, number 2. Pangalawa, clean out your closet. No, di ba? Napakasimple. Ayusin ang mga bagay sa loob ng iyong cabinet, sa iyong kwarto, sa iyong bahay para maging maayos ang iyong bahay. Oo. O kaya, kapag hindi man linisin, baka sobra ka na sa t-shirt T-shirt na magbigay. bigay mo sa segunda mana ng Caritas. Oh, SM, sa SM. SM. Alam mo, SM? Segunda mana. May kwento ka kanina, di ba? Nakapanguha pa kayo ng segunda mana. No, oo, yun. Clean out your closet. Baka meron pwede ipamigay. Ikaw, Chubby, number 3, basahin mo. Ano yun? Number 3. Practice discipline. Ano, kailangan mo Eh di, disiplina sa buhay. Bagay na bagay kay Chubby. Oh, yun, basta i-practice yung discipline. D-I-S-C-I-P-L-I-N-E. Ba't mo ni-spell? Discipline. Ano siya yung discipline? Disiplina. Tagalog mo lang eh. Hindi, kumbaga, syempre, ano, No, yung parang kunyari pag may kunyari parang, kunyari, hindi ako sabi ni Father, hindi ako magra-rice or hindi ako magtiting Yes, hortons. discipline. So, dapat, gawin ko. stick Stick to that. my, Oo. Alam mo pa sa naalala ko dito, discipline, yung prayer natin. Kasi minsan Liturgy of the hours. yung liturgy of the hours. Kasi minsan pinapagpaliban natin hanggang makakalimutan. Pag sinabing oras, pagising mo 5:30, ang una mong dadamputin ay yung iBreviary. Yung iBreviary bubuksan mo, hindi Facebook. Discipline yun. Yes. Discipline. O kaya yung gumising ka lang ng tama. Ayun, naku, patay kang bata. discipline. Yari na Kumain naman ka tayo. lang ng tama. Ayun, yung tama lang. Diba? Sige. Number 4 tayo, Father. Forgo extra comforts. Ayan. Lalo na ngayon, no, madaming comforts. No. Magutom lang, kape tayo, ganyan. O kaya, Forgo. masyadong humahaba ang tulog na, masyado nang dumadami na yung mga binibili. So baka panahong ito na Wag muna. forgo muna. Disiplina at wag mo munang gawin yung mga bagay. At sinabasa ko dito sa sa page, sa website, delete apps Yes. during the Lenten season. So, madidelete mo ngayon lahat ng mga food order, Facebook. Social media. Social media. May mga ganun, nagso-social media fast. Shout out sa mga Yes. social Madami media pong detox, ganun. no? Pero mag-detox yun, pero huwag kayo mag-detox sa Kapet Kampay. Panoorin pa rin yun. Pwede po sa YouTube. Oh, pati yung Sa TV TV, Maria, syempre yeah. yung mga programa natin, di ba? O sige, last, number 5 ikaw, Chubby. Ano to? Value silence. Hindi bagay sa akin to. Hindi ako dapat mag-explain. Kasi silence, katahimikan. Hindi ka ba nananahimik? Hindi, minsan lang. Tuwing kailan? Hindi rin maingay din.
Maingay ka pa natutulog? Pagtahimik, siguro, pag kumakain, hindi naman. Pag kumakain, gano'n, sa masama loob, sabi. O pag may problema siguro. Kagaya kanina, di ba, Father? Tahimik ako nung dumating. O sige, Father. Pa-explain natin sa mga kapamilya sa atin. Ano kahalagaan ng silence? Lalo ngayong panahon ng Kwaresma. Sa panahon na ito, na pagka nananahimik tayo, mas doon pa natin na pagminilayan yung salita ng Diyos, nababalikan natin kung kamusta ba tayo sa buhay na ito, am I moving forward or am I moving backward? Nararamdaman ba nating may pag-asa pa ba tayo? Kaya sa mga panahon na ito, yung katahimikan ay tinatawag din tayo, talaga bang pinagsisisihan natin yung kasalanan natin. At syempre, sa katahimikan, mas doon natin nararamdaman yung Panginoon. Ayun. Maganda rin dito, actually, kasama sa silence dito, yung tinatawag nating, silence is just part of what you call the fasting of the senses, no? Kaya ito, konti paliwanag na rin, Pats, para sa mga kapimins natin. Bakit walang bulaklak tuwing Lenten season? Bakit walang Alleluia? Bakit walang Gloria, Father? Go. Pagka yan, sinabi nga ni Father Kevin na it is the fasting of the senses, na nabawasan yung masyadong palamuti sa ating mga mata, sa ating mga tenga, para ang mas pakinggan po natin salita ng Diyos. Amen! Ayun, ang galing, no? Hindi, kasi naalala ko lang yung kanina natin tinanong, yung panata. Di ba? Kasi ang panata ng TV Maria ay maihatid ang Holy Week coverage kasama ang Manila Cathedral. Ayun. Yun, siyempre. Oh. Tapos, kasama din doon. Kasama na doon, siyempre, ang pagtitinda namin, Father. Ayun. Anong titinda mo sa Holy Week sa Manila Cathedral? Pwede mo na-i-plug? Mga kape-mates! Alam nyo na, ano nga araw yung Holy Week? April 13 to 20. Hindi. Thursday. Ang bale, 17, 18, 19. 17 and 18 po, mga kape-mates. Ako po, inaanyayahan ko po lahat kayo na pumunta sa The Manila Cathedral dahil may booth po kami doon. Nagbebenta kayo na? Pumayag na ba ako? Pumayag na ba? Yes! Father! Hindi ka magnono! I know! Ano ibebenta mo? Ayun, meron po kaming mga t-shirt. Yun. Siyempre may bago pong design. As you can see, na-post na po yun sa aming May relo FB. pa ba? Ha? May relo pa? Wala na. Wala na. Ayun, yun yung mga, ito, ito yung t-shirt. Ting! Ayan. Ayun, yan, available yan from small to 5XL. T-shirt lang? Siyempre, Ano hindi ba? lang t-shirt. Meron din kami payong protection sa init. Ano pa? Tapos, siyempre, meron din kami keychain, palamuti sa cellphone. Ano pa? Meron din kaming, ano pa ba yun? Notepad. Planner! Para maplano mong buhay mo sa loob ng 1 taon. Lagay mo yung mga reflection mo doon. Ano pa? Notepad, meron pa? Wala na. Ballpen? Ay, libre lang yon. Libre. Sticker? Wala rin. Wala na rin. Ano Sige. ba yun? Alam mo, may isang pa nakalimutan i-promote. RFID. Ay, wala. RFID. Alam mo, may isang pa nakalimutan i-promote. May meet and greet with Chubby. Ano siya? Hindi. Wow. Nakita niyo po si Chubby doon. Siya po yung tindera na maingay, no? Hindi nagpa-value ng silence. Anyway, so muli, nagpapasalamat tayo kay Father Viel. Sa wakas, Thank you, na-invite din Father! kita. Grabe ka, ang hirap mong imbitahan, bro. Maraming salamat. Friend ko ito, no? Nakamabata man sa atin, pero pare tayo ng wavelength. Para tayo, Father, dalasan mo naman bisita dito sa tindahan ko. Libre ka sa mga paninda. Narinig niyo po yan, ha? Libre ako. Libre. Libre ka, cha-charge ka kay Mons. Ayun. Ayun. So muli, mga kapemates, tuloy-tuloy ang ating pagninilay sa ating mga iba't ibang programa sa TV Maria ngayong panahon ng Kwaresma. Abangan yung mga masses, recollections, mga special programming dito sa TV Maria para sa gayon ay konektado tayo palagi sa Panginoon. Yes. May final words ka ba, Father? Yan po. Kaya gamitin natin ang mga oras at panahon na ito na magnilay, makinig sa Diyos, maging mabuti at gumawa ng mabuti sa panahon ng Kwaresma. Ito po ay isang magandang expression ng Jubilee of Hope. Ayun, tamang-tama sapagkat ang Kwaresma ay paglalakbay ng pag-asa. Yan ang tema ng ating May pag-asa sa Kwaresma. Sa Kwaresma. Lakbay pag-asa ngayong Kwaresma. Maraming salamat mga kapimates sa iyong paikisa sa ating Lenten Recollection Special kasama si Father Viel Bautista ng The Manila Cathedral. dito lang sa Kape at Kampay! Para sa life na
tama ang timpla, magkahalong saya at pananampalataya. At sa bawat kwento ng buhay, tayo na't magkape at kampay. Tayo na't magkape at kampay.